Francine Miranda. Banggit ko sa pangalan ng babaeng matagal ko nang inaasam na makasama. Ang nag-iisang babaeng tanging nakatanggal sa matagal ko ng pagkauhaw. Kung hindi lang talaga kailangan na puntahan agad si Dad at asikasuhin ang mga negosyo doon, baka ngayon sana ay kasal na kami. Talagang hindi ko na siya pakakawalan nung araw na iyon. Laking tuwa ko na hindi pa siya kasal, at least wala na akong sisiraing kasal. Dahil kung nagkataon, gagawin ko talaga lahat, makuha ko lang siya. Akin lang siya, and now I am being possessive. But the hell I care. Hindi ko akalain na dito ko lang pala siya makikita sa sarili kong kumpanya. Nag-hire pa naman ako ng investigador para ipahanap siya. Ngayon ay abot kamay ko na siya. Ang kailangan ko na lang gawin ay pag-igihan ang pangaakit sa kanya at bakuran. Mas lalo siyang gumanda at mas nagkaroon ng laman na bumagay sa kanya. Kaya hindi malabo na maraming nanliligaw sa kanya dito. Bagay na hindi ko papayagan pang mangyari. Kanina habang nakatayo siya sa harapan ko ay halos maglaway na ako sa kanya. Lalo na at napatingin ako sa bandang dibdib niya. Shit, mas lalong lumaki. Naginit akong bigla sa naisip ko. I need to calm myself now. Hindi yun ang habol ko sa kanya. Gusto ko talaga siya. No, I'm in love with her. Calm down there, buddy. I whispered to myself. Halos wala naman ako nagawa buong umaga. Si baby Francine lang ang laman ng isip ko. Nang malapit na mag-lunch break ay agad ako lumabas para puntahan siya sa department nila. Gusto ko muna siyang masilayan at yayain ko na rin siyang kumain. Mapalagyan nga ng CCTV sa tapat ng pwesto niya para lagi ko nasisilayan ang kagandahan niya. Pagbaba ko sa department nila ay napakunot ang noo ko nang makita ko si Francine na may kausap na lalaki at todo ngiti pa siya dito. Nagselos ako at nagingit-ngit ang kalooban ko. Gusto kong manapak. Akin yung kausap mo. Halos umusok na ang ilong ko sa sobrang selos. Lalapit na sana ako sa kanya nang may isa na naman lalaki ang lumapit sa kanya at inakbayan siya. Parang niyayaya nila ang babaeng mahal ko na pumunta sa pantry. Mas lalong umusok ang bunbunan ko sa nakita ko. Bigla naman akong hinawakan ni Jopet, ang secretary ko na kanina pa nakasunod sa akin. Sir Kayden, huwag ka po magpadalos-dalos. Makakagawa ka ng eksena. Lalo ka lang niyang lalayuan, naman Francine. Sabi ng secretary ko. Tama ka. Alamin mo kung sino ang dalawang mokong na iyan. Ibigay mo sa akin agad ang information nila. Nanggigigil ko sabi kay Jopet. Sinundan ko sila. Habang nakasunod pa din sa akin si Jopet. Pasimpla kong pumuesto malapit kung saan sila nakapwesto. Gusto kong marinig ang mga pinag-uusapan nila. Natahimik naman ang paligid dahil sa pagdating ko. Pasimpleng sinanyasan ni Jopet ang mga tao sa paligid na ituloy lang ang ginagawa. Hindi pa rin kami napapansin ng tatlo, lalo na ng baby ko. Nga pala Francine, may baon akong paborito mo. Sabi ni Mokong number 1. Wow, naku Billy, nag-abala ka pa. Akin na, hindi ko yung tatanggihan. Todong iting sabi naman ng baby ko. Bigla namang nag-ring ang cellphone ni Francine at agad niya ito sinagot. At lalo akong nainis sa pagsagot niya sa tawag na iyon. Hello, mahal ko? Kumain ka na? Sagot ko sa tawag ng aking prinsipe. Yes, Mama. Faith is taking her shower with Ate Yasmin. I used this time to call you kasi for sure hindi na kita makakausap pag si Faith ang tumawag sa'yo. Natawa naman ako sa sinabi ng anak ko. Ni-imagine ko na nakanguso siya ngayon. Napakadaldal kasi talaga ni Faith. Kaya minsan hindi ko nakakausap ang kapatid niya dahil ang dami niyang kwento. It's alright. Babawi na lang ako later pag uwi ko. I miss you already, baby. Kakain muna ako, ha? Yes, Mama. I miss you too. Ingat ka po pag uwi. I love you, Ma. I will. I love you too, mahal ko. Nakangiti ko ibinaba ang tawag. Sobrang saya ko makausap ang mga anak ko, lalo na si Francis na bihira lang magsalita ng mahaba. Ngunit noon na lang ang kaba ko nang mapatingin ako sa paligid at nakita ko si Sir Kayden na masama ang tingin sa akin. Para siyang mangangain ng buhay. Kinabahan naman ako bigla. Narinig niya kaya ang pakikipag-usap ko sa anak namin? Agad naman ako nag-iwas ng tingin at pinagpatuloy na lang ang pagkain kahit na medyo nawala na ako ng gana. Are you okay, Francine? You look pale. Nag-aalalang tanong sa akin ni Kian. Oo nga, Francine. Si Billy habang puno pa ang bibig ng pagkain. Wala naman. Bigla lang sumakit ang ulo ko. Kinakabahang sabi ko. May paracetamol ako dito.
Inumin mo pagkatapos mong kumain. Sige yan. Sige salamat. Tinanggap ko ang gamot at pasimpleng tumingin sa gawin ni Kayden. Mas lalong dumilim ang anyo nito ngayon. Ano bang problema na lalaking iyon at ansamang makatingin sa akin? Maya-maya pa'y umalis na si Sir Kayden at si Sir Japet. Doon naman ako nakahinga ng maluwag. Pero akala ko lang pala iyon dahil pagbalik ko sa station ko ay agad ko nakita si Sir Japet. Ma'am Francine, pinapatawag po kayo ulit ni Sir Kayden. Ngayon na daw po. Magalang na sabi ni Sir Japet. Bakit daw po sir? Nabanggit niya ba? Kinakabahan kong tanong. Hindi niya po nabanggit ma'am. Pero kung ako sa'yo, kung ano maitatanong o sasabihin niya sa'yo, ay huwag ka pong mangangatwiran sa kanya. At paalala ko lang po sa inyo na sobrang seloso po ni Sir Kayden pagdating sa babaeng gusto niya. Mahabang paliwanag ni Sir Japet. Pinagsasasabi nito. Seloso? Sa babaeng gusto? Ako ba tinutukoy niya? Bakit naman siya sa akin magkakagusto? At bakit naman siya magseselos? Hindi ko maintindihan sir kung ano ibig mo sabihin. Nginitaan naman niya ako. Wapo din pala siya. Maiintindihan mo rin soon. Tara na po at baka nagwawala na yung dragon ngayon. Pagkapasok ko dito sa opisina ko ay agad kong ipinaghahagis sa mga nakalagay sa lamesa ko. Sobra ko nagagalit sa mga nakita at narinig ko kanina. Sino yung kausap niya? Sabi niya ay hindi pa siya kasal. Boyfriend niya ba yun? Well, sorry siya. Hindi ako makapapayag na makuha niya ng tuluyan sa akin ng Francine ko. Nagsaselos ako. Oo, selos ako. Shit. Naguyong ko mga kabao ko sa sobrang frustration na nararamdaman ko ngayon. Gusto kong manapak. Nakarinig naman ako ng katok at bahagyang pagbukas ng pinto. Sir Kayden, andito na po si Ma'am Francine. Papasukin mo agad at huwag kalimutang ilock ang pinto paglabas mo. Yes, sir. Pasok ka na, ma'am. Huwag kang kabahan. Good luck. Dinig kong sabi niya sa babaeng mahal ko. Nakatingin lang ako sa pinto habang iniintay na makapasok. Pinaningkitan ko na siya ng mata pagkakita ko sa kanya. Hindi ako natutuwang makita siyang hinahawak-hawakan ng kung sino-sinong lalaki. Kita ko naman sa kanya sobrang takot at kaba. Dapat lang, baby. Mapaparusahan kita ng maaga. Imbes na nagtitimpi ako. Bakit po, Sir Kayden? Nauutal niyang tanong. Hindi kaagad ako sumagot. Nilapitan ko siya habang siya naman ay paatras ng paatras hanggang sa masandal na siya sa pader. Kinakabahan ako sa ikinikilos ni Sir Kayden. Para niya ako lalapain ng buhay. I'm excited. I'm nervous. Nakasandal na ako ngayon dito sa pader dahil wala siyang tigil kakalapit sa akin habang masama ang tingin sa akin. Shucks, narinig niya kaya si Francis kanina? May idea na kaya siya na may anak na siya sa akin? My God, wag naman sana niyang kunin sa akin ang mga anak ko. Nag-overthink, malala talaga ako ngayon. Anong gagawin ko? Who's that guy? You are talking on the phone a while ago. Sir Kayden whispered in my ear. Naka-corner na ako ngayon sa dalawang bisig niya. Nakaharang ang dalawang kamay niya sa pader. Sobrang lapit na mukha namin sa isa't isa. Naamoy ko na ang yayamanin niyang hininga na imported galing pang France. What do you mean, sir? Kinakabahan kong tanong. Baby, huwag mo na subukan pang magpatay mali siya. Sino yung kausap mo sa cellphone? Sabi mo kanina hindi ka pa kasal. Pero bakit may I love you ka pa? Mahinahon pero may panggigigil niyang tanong. Parang nagpipigil siyang magalit. Iniisip niya ba na boyfriend ko yung kausap ko kanina? Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa isiping iyon. Magsalos daw ba sa anak niya? Ha? Bakit niyo naman po tinatanong, sir? Nautal kong tanong. Ayoko sana sagutin ang tanong niya. Damn it, just answer me, baby. I'm furiously mad right now. Halos pasigaw niya sabi sa akin. Nakikita kong galit talaga siya at parang selos na selos. Nakikita kong itsura ng anak kong lalaki pag nagagalit. Like father, like son. Sir, ano kasi? Pamangkin ko po yun. Napayuko ako pagkasabi ko noon. I'm sorry, anak. Kailangan mo na kitang i-deny sa papa mo. I'm sorry din, Sir Kayden, kung kailangan ko magsinungaling. Hindi siya nagsalita. Hinawakan niya ako sa baba at iniangat ang ulo ko. Nang magtagpo ang mga mata namin ay nakita ko medyo kumalma na ang aura niya pero may pagtataka. Are you sure?
Bakit nauutal ka nung sinabi mong pamangkin mo yun? Nagsisinungaling ka lang ba sa akin? Muling usisa niya. Kasi naman sir, paano hindi ako mauutal? Halos sigawan mo na ako kanina. Bakit ka ba kasi nagagalit kung may kausap ako sa cellphone? Pamangkin ko lang naman yung kausap ko. Nakanguso kong paliwanag sa kanya. Grabe, para akong nahuli ng boyfriend ko na nangangaluwa. Hindi siya muli nagsalita at nakatitig lamang sa akin. Habang nakakulot doon, para bang binabasa niya ako nagsasabi ba ako ng totoo. Sir? Tanong ko at kinaway ang kamay ko sa harap niya. Parang na-stroke na eh. Hindi mo yun boyfriend? Wala ka bang boyfriend? Muling tanong niya. Nakakunot pa rin na makakapal niyang kilay. Plansyahin ko kaya yung kilay mo? Hindi nga po, Sir Kayden. At wala po akong boyfriend, okay? Kung gusto mo, ikaw na lang. Sure, ayun ka na naman, Kefi. And good. Ako lang ang dapat na boyfriend mo. And soon to be husband. Todo, ngiti niya sabi. At yung dalawang mo akong nakausap mo kanina. Bakit ang tamis-tamis pa ng ngiti mo sa kanila? At may paakbay-akbay pa sa'yo. Ang sarap teresin. Posasib niyang pagkakasabi. Goodness, ano bang problema ng lalaking ito at parang sabog? Kung ano-anong pinagsasasabi. Mga kaibigan ko sila. Teka nga, bakit pa kailangan ko pa magpaliwanag sa'yo? At ano sinasabi mong boyfriend kita? Kailan yun? Hindi ko maalala na nanligaw ka sa akin. Naiirit ako ng tanong sa kanya. Malapit ko na makalimutan na boss ko nga pala siya. Makaangkin sa akin, wagas. Well, naangkin naman na talaga niya ako 5 years ago pero basta. May saltik siya. Kailan? October 25, 2020. Sa Kabilaw Island. Nakalimutan mo na agad, baby? Todo ngisi niyang sabi sabay hagod ng malagkit na tingin sa buong katawan ko. Bastang lalaki to. Tandaan niya pa talaga yung gabing sinuko ko sa kanyang sarili ko. Napapikit at napahilot naman ako sa sentido ko. Stress, malala ako sa ama ng mga anak ko. Diyos ko, huwag sanang manahin ng mga anak ko ang ugali niyang yan. Sir Kayden, huminga muna ako ng malalim. Napipi ko na rin talaga ako. One night stand lang yung nangyari sa atin nung gabing iyon. Hindi ibig sabihin nun, girlfriend mo na ako. Halos, hindi ko na nga maalala yung nangyari nung gabing yun. Nautal ko sabi dahil nagsasinungaling ako sa huling part ng sinabi ko. Of course, hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Shucks, bigla ako na masasa na alala ko. Whatever, basta akin ka. At subukan mo tumanggi maging girlfriend ko. Yung sinasabi mong dalawang kaibigan na kasama mo kanina. Kayang-kaya ko silang tanggalin dito at ipa-blacklist para hindi na sila makapag-apply sa ibang kumpanya. Napanganga naman ako sa sinabi niya. Seryoso ba siya? This is blackmailing. At sa nakikita kong itsura niya ay seryoso siya sa sinabi niya. Bigla naman ako natakot para sa mga kaibigan ko. Kahit uri lang sila ng mga hator ay hindi maaatim ng konsensya na nandahil sa akin ay mawawalan sila ng maayos na trabaho. Hindi ko alam na may pagkamasama palang ugali ng ama ng kambal ko. Are you blackmailing me, sir? Really? Dahil lang gusto mo ako maging girlfriend? I can't believe this. Naluluha ko sabi sa kanya. Parang wala akong choice kundi ang tanggapin na lang na boyfriend ko na nga siya. Mas inilapit niya ang sarili niya sa akin at muling bumulong with an authoritative voice. Yes, I am blackmailing you. Whatever you called it. Basta akin ka lang at wala ibang pwedeng umagaw sa'yo. You know, I can do anything, even the bad things, just for you. So if I were you, just accept that you are my girlfriend and I am your boyfriend since 5 years ago. Napanganga na lang ako sa mga sinabi niya. Wow, just wow. 5 years na pala ako may boyfriend. Don't test my patience, baby. Kayang-kaya kong gawin yun sa mga kaibigan mo. Muling bulong niya sa tenga ko, sabay mahinang kagat sa puno ng tenga ko. Nagtayuan naman ang mga balahibo ko dahil sa kiliti. Damuhong to. Oo na. Wag mong papakailaman yung mga kaibigan ko. Wala naman silang ginagawang masama at saka may mga asawa na mga yun, no? Napaka-possessive mo naman. Nakanguso kunturan sa kanya. Todo ngisi naman ngayon na mo kong naito dahil sa sinabi ko. Saka wag mo nga akong tingnan na ganyan. Sabay irap ko sa kanya. Bakit ba? Sabi niya nga boyfriend ko na siya. Like what? He curiously asked. Like, you see me naked. Gigil ko sabi. Humalakak naman siya. Tuwang-tuwa ang mokong pero namiss ko ang tawa niyang yan. Hinahanap-hanap ko ang tawa niya noong time na naglilihi pa ako. I admit it, I really miss this man in front of me.
The father of my kids. Now, how and when will I tell him about the kids without compromising this so-called relationship? Ah, Kaden! Yes, baby? You're so cute when you blush. Stop it! Magda ka talaga! Why? You're my girlfriend, so I have all the right to kiss you. Same as you. You can kiss me anytime, anywhere. Daming alam. Paano kung hindi magbablush? Bigla-bigla na lang ng hahalik. Buti na lang nakapag-toothbrush pa ako kanina after kumain. Tinalikuran ko siya at umupo sa couch na patagilid. Nangalay ang mga paa ko sa tagal naming nakatayo. Napapitlag naman ako nang bigla na lang niya akong yakapin mula sa likuran ko. Ipinatong niya ang baba niya sa kanang balikat ko. I'm so happy, Mon Amour. You're finally with me. What do you mean? Ang tagal kong inaasam na makasama ka. Araw-araw kitang naiisip kung kumusta ka na ba o baka kinalimutan mo na ako. Nangako ako sa sarili ko noon na babalikan kita. Sa bawat araw na naiisip kita, mas lalong nahulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko alam bakit iniwan mo na lang ako basta. Handa naman akong panagutan ka. Madamdamin niyang salaysay. Kaya pala ganoon na lang niya igiit sa akin na girlfriend na niya ako dahil noon pa, nililigawan niya na ako sa isip niya. Bakit nga ba 5 years kang wala sa bansa? Di ba nung nakaraang araw ka lang dumating? Curious kong tanong. Nung umaga kasi na yun ay tumawag ang mommy ko dahil inatake ang daddy ko. Kailangan ko silang puntahan sa Canada para na rin mapag-aralan ang negosyo doon. Noong umaayos na sitwasyon, bumalik naman ako sa France para mag-undergo ng training sa isang company namin doon. Ngayon naman, ay dito sa Pilipinas ang pinapahawakan sa akin negosyo dahil matanda na nga daw siya. Pero hindi kita kinalimutan kahit sobrang busy ko, kahit sobrang pagod ko. Pag naiisip na kita, napapawi na yung pagod at stress ko. Mahabang salaysay niya. Natouch naman ako sa mga sinabi niya. I feel special. Deserve naman siguro na lalaking ito na bigyan ng pagkakataong mahalin ko din siya. Bibigyan ko muna ng time sa sarili ko na mas makilala pa siya. Ngayong alam ko na napakayamang tao pala ng ama ng mga anak ko, mas lalo akong natatakot. Kailangan ko mag-ingat sa mga magiging desisyon ko. Ayoko na isipin niya at ng pamilya niya na ngayong alam ko na nagmula sa mayamang pamilya ang ama ng kambal, ay saka ko naman sila ipapakilala. Bahala na. Sa ngayon ay itatago ko muna ang kambal pero paano? Dalangin ko na lang talaga na hindi siya mag-imbestiga. Alam ng mga katrabaho ko na may mga anak na ako. Hindi lang nila kilala kung sino ang ama. Ganun pala nangyari. Sorry kung bigla na lang ako umalis ng araw na iyon. Yun din kasi ang schedule ng alis ko sa isla. Saka, napakamot naman ako ng ulo. Hindi ko matuloy yung gusto ko sabihin. Tsaka, napangat siya ng ulo at tumitig siya sa akin. Tsaka ano? Ano kasi? Nahihi ako sa'yo. Kagatlabi ko sabi sa bayo ko. And why is that? Kasi ano, baka isipin mo, situgat ako. Siyempre, hindi na ako virgin nung nakuha mo at sandali pa lang tayong nagkakakilala tapos binigay ko na agad ang sarili ko sa'yo. Kaya nung matauhan ako, kinaumagahan, agad-agad na akong umalis. Nahihiya akong sabi. Iniharap naman niya ako sa kanya at iniangat ang mukha ko sa kanya. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat ko. Sino naman nagsabi sa'yo na ganun ang iniisip ko? Na hindi nga sumagi kahit minsan sa isip ko na easy to get girl ka. Basta ang alam ko sa mga sandaling iyon ay sobrang attracted ako sa'yo at may kung anong bugso sa damdamin ko na gustong gusto kitang ariin. Seryoso niyang saad sa akin. Kinilig naman ako. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. I felt relief, pero hindi ko pinagsisisihan yung araw namin nangyari sa amin dahil doon nagmula ang sagot sa matagal ko ng hiling. Hindi ko lang akalain na hindi pala basta ordinaryong tao ang naging ama ng kambal ko. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Niyakap naman niya ako ng mahigpit at niyakap ko rin siyang pabalik. Ay, totoo na talaga ito. May boyfriend na talaga ako at ama pa ng mga anak ko. Sir Kaden, may pakiusap lang sana ako sa'yo. May pag-aalilangan kong tanong, hoping na pumayag siya. What is that? And stop calling me sir, baby. I'm your boyfriend. Parang bata niyang sabi. Napakamot naman ako ng ulo ko. Sorry naman, may kuto. Ayun na nga eh. Pwede bang wag natin ipaalam pa sa iba na magkarelasyon tayo? Alam mo naman siguro na empleyado mo ako. Ayoko ng issue.
Ayokong pag-isipan nila ako na binibigyan mo ko ng special treatment at makaiwasan na nila ako. No, he said coldly. But, Kaden, sige na please. It's not enough reason for me. I don't care kung anong iisipin o sasabihin nila. Kayang-kaya ko silang tanggalin. At huwag sila magkakamali na pagtangkaan ka or gawaan ka ng masama. Ako makakalaban nila. He seriously said. Ay, mukhang may hirapan akong paamuhin itong dragon na ito. Parang bubuga na ng apoy. Shucks, paano ko ba siya mapapapayag? Lambingin ko kaya? Baby, sige na please. Ayoko lang ma-stress everyday. At syempre pag-iisipan ka nila na sa isang empleyado ko lang pumatol. I said with matching beautiful eyes and in a very sweet tone. Nakatitig lang siya ng seryoso sa akin. Bumayag ka na please. Mas konting makakaalam, mas konting makikialam. I still trying to convince him. Okay. He suddenly said, Okay? Really? Masaya kong tanong just to confirm. Yes, but in one condition. Ayun lang. Ha? Ano naman yun? Kinakabahan kong tanong. Shucks, baka mas scam na naman ako nito. Hindi siya agad nagsalita. Pinasadahan niya ng tingin ang buong mukha ko at bumaba ang tingin niya sa dibdib ko. Perv. Tinakpan ko bigla ng dalawang kamay ko ang dibdib ko at sinamaan siya ng tingin. Natawa naman siya sa ginawa ko. Sira ulo to. Relax, baby. Natatawa niyang sabi. Sabi sa'yo, bukas ako tingnan ng ganyan. Naasar ko sabi sa kanya. Tingnan ng ano ba? Paano ba ako tumingin sa'yo? Natatawa pa rin sabi niya. Huwag mo nga akong tingnan na para akong nakahubad. Manya ka talaga. Gigil talaga ako. Hindi na nga eh. Nakanguso niyang sabi. Hindi na nga? Ibig sabihin ganun mo nga talaga akong tingnan? This man. Lalo naman siyang tumawa ng malakas. Ano ba kasing condition mo na yan? Sabihin mo na nga. Bigla naman ulit siyang sumeryoso. Papayag ako sa gusto mong isekreto muna ang relasyon natin pero kailangan ko ng assurance. Mahirap na. Iniisip nilang single ka pa. Paano kung ligawan ka at mahulog ang loob mo? Kaya dapat may assurance ka sa akin. At anong klase ng mga assurance yun? Mr. Guevara. Marry me. Be my Mrs. Kaden Guevara. Sakala ako papayag sa gusto mo. Kung ayaw mo naman, ngayon din ay i-announce ko sa lahat ang relasyon natin para wala na magtangkapan lumapit sa'yo. Napatulala naman ako sa sinabi niya at hindi makapaniwala. Na-blockmail na naman ako. Ano na? I need your answer right now. Teka. Nag-iisip pa nga eh. Maktulog ko sa kanya. 10, 9, 8, 7. Hoy, ito na nga. Oo na, sige na pumapayag na ako. Ang bihira, ang galing talaga manggipit. Napangisi naman ang damuho na ito. Good. Get ready. Bukas na bukas din ay ikakasal na tayo. Ako nang bahala sa lahat. Ako nang bahala mag-ayos ng mga kailangan. Since gusto mo na secret relationship muna tayo, ang kaibigan kong mayor muna magkakasal sa atin. Napatangan naman ako sa sinabi niya. And don't you dare escape from me. Dahil kahit saan ka magpunta, mahahanap at mahahanap pa rin kita. Shucks, wala na talaga akong kawala. Paano bang gagawin ko? Masyado naman kasi nagmamadali eh. Bukas na agad-agad. Hindi naman ako tatakas eh. Pero magpapaalam muna ako sa pamilya ko na lilipat na muna ako ng tirahan. Pagsisinungaling ko. Sorry. Kailangan ko muna makausap ang mga anak ko at ihabilin sa pamilya ko sa Cavite. Buti na lang hindi ako natuloy magpa-enroll sa kanila noong nakaraang araw. Okay, if that's what you want, sasamahan na rin kita. Suwestyon ni Kaden na boyfriend ko na. Ay, teka. Wag na. Kaya ko naman mag-isa. Baka mabigla ang mga iyo na bigla na lang ako nag-uwi na lalaki doon at ipapakilalang boyfriend ko samantalang sa 5 taon ay wala naman silang alam na may naliligaw sa akin. Unless papayag ka na kahit kasal na tayo, hindi muna tayo magsasama. Kinakabahan paliwanag ko. No way. Isasekreto na nga natin sa lahat ang relasyon natin tapos hindi pa kita makakasama. Hindi ako papayag. Pagprotesta niya. As I expected, hindi talaga siya papayag. Pati ba sa pamilya natin ayaw mong ipaalam ang relasyon natin? May himig ng pagtatampong tanong niya. Oo sana eh. Sana maintindihan mo. Sasabihin ko din naman sa kanila
Sa ngayon, ayaw ko muna silang biglain. Taim-tim lang siyang nakatitig sa akin at hindi nagsasalita. Kinakabahan ako sa pananahimik niya. Okay, I understand. As long as magpapakasal ka sa akin at makakasama kita lagi. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. Kailangan ko nalang kausapin ay ang mga anak ko pag uwi. Salamat, Kate. Mabalik na ako sa station ko. Marami pa akong tatapusin. Baka magtaka na rin ang mga kasamahan ko bakit ang tagal ko dito sa opisina mo. Tatalikod na sana ako sa kanya na bigla niya akong hapitin sa bewang ko sabay yakap sa akin. Sandali lang. Gusto pa nga kitang makasama eh. 5 taon ako nagtiis na nasa loob ka lang lagi na isipan ko. Kahit ilang minuto pa. Hayaan mo munang ganito tayo. Makakasama mo na rin naman ako simula bukas. Mas mahaba ng time natin. Katwiran ko. Dalawagan niya ang yakap sa akin na tinawakan na magkabilang pisngi ko para bigyan ng maalab na halik. Ilang minuto din kami naghalikan hanggang sa kapusin na kami parehas ng hininga. Okay ka na? Tanong ko sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Napakagwapo niya. Not really, dahil gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Pero sige, pinapayagan na kitang bumalik sa trabaho mo. Make sure lang, hindi ka hahawakan ng mga mokong na yun ha. Ako lang ang pwedeng umakbay, yumakap at tumawak sa'yo. Natawa naman ako sa pagkakasabi niya. Para siyang si Francis pag inaabutan ng tantrums. Mag-ama nga talaga. Oo na po, sir. Pangasar ko sa kanya sabay takbong palabas. Francine! Dali kong tawag niya sa akin na parang napipikon na. Napaka. Hindi naman ako West Philippine Sea pero grabe makaangkin. Charis. Oh, anyari sa'yo, Sas? Bakit parang hinabol ka ng 10 bakla? Usisang tanong ni Alice sa akin. Wala naman. Naghagdan lang kasi ako, hindi ako sa elevator dumaan, kaya hinihingal ako. Pagsisinungalin ko, Diyos ko, minus points na naman ako sa langit. Naging smooth naman na maghapon ko. Hindi naman ako masyadong ginulo ng boyfriend kong napakaseloso. Pero maya-maya ako nakikita sa Sir Japet at Kayden na padaan-daan dito sa department namin at pasimpleng susulyap sa akin. Hanggang sulyap lang naman siya. Hindi naman siya nagtangka na lapitan ako. Kunwari nag-i-inspection daw kuno sila or kakausapin daw ang ibang department head pero ang lagkit naman ang tingin sa akin. Hechosera. Pero aminin, kinikilig ako doon. Noong uwian na ay nakatanggap ako ng tawag mula sa unknown number. Baby, I'm here at the parking lot. Come and meet me here. Kayden? Paninugurado kong tanong. No other than, I got your number from the HR department. Punta ka na dito. Or gusto mo sunduin na lang kita dyan? I don't mind. Hindi na po. Ako na lang pupunta sa'yo. Wait for me there. Please, faster baby. I want to hug you so bad. Grabe, magkayakap lang tayo kanina. O siya, papunta na ako dyan. I'll hang up na. Nakarating din naman ako agad sa parking lot. Napatili naman ako ng bigla-bigla na lang na may humila sa akin at bahagyang tinakpan ng bibig ko. Ano ka ba naman? Tinakot mo ko. Sabi ko kay Kayden sabay hampas ng bahagya sa dibdib niya. In fairness, ang tigas. Sorry na baby. Let's get in the car. Bulong niya sa tenga ko. Pagkasara ng pinto ay agad-agad naman niya akong kinabig at hinalikan sa labi na parang sabik na sabik. Mula sa araw na ito ay kailangan ko na atang masanay na ganyan talaga siya. Maalab kaming naghahalikan ngayon na para bang sabik na sabik kami sa isa't isa. Iniyakap ko sa batok niya ang mga braso ko at lumalaban ng halikan sa kanya. Aba, hindi ako papatalo, no? Bumaba naman ngayon ang halik niya papunta sa aking panga, pababa sa aking leeg. Nakikilit ako sa paghalik niya sa leeg ko. You're mine, mon amour. Bulong niya sa tenga ko. Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Kayden, sandali lang. Pigil ko sa kanya. Sasagutin ko lang yung tawag. Wait lang baby, please. Pakiusap ko sa kanya. Tinignan ko kung sino yung tumatawag. It's Yasmin's number. Shit, for sure ang kambal ko ito. Bigla ko nataranta at naitulak ko si Kayden. Nagtaka naman siya sa ginawa ko at nakakunot noong nakatingin sa akin. Who's that? He's seriously asking. Parang sa isang maling sagot ko ay bubuga siya ng apoy. Yung pinsan ko. Wait lang, sasagutin ko lang, baka importante. Kinakabahang sabi ko. Hello, yes? Bakit napatawag ka? Hello, ma? It's me, Faith. Anong oras ka po uuwi?
Can you buy me Chucky, please? Naubos na kasi yung stocks dito eh. Pauwi na rin ako. Sige, bibilhan kita bago ako umuwi. Yan lang ba? Yes, Mama. Please, buy for me and Francis. Okay, no problem. Bye na. Yay! Thanks, Mama. Ingat ka po. Agad ko namang pinatay ang tawag. Baka marinig pa siya ng papa niya na ngayon ay seryosong nakatingin na sa akin. Uuwi na ako para makapag-prepare na ako bukas. Pero, bibilin ko muna yung pinabibili ng pinsan ko. Ihatid na kita. Kukontra pa sana ako sa sinabi niya pero agad siya nagsalita na parang alam niya ang nasa isip ko. I insist. Alis ako agad para hindi ako makita ng pamilya mo kung yan ang ipinag-aalala mo. Ha? Okay, sige.